Hapon po sa ating lahat. So, first Friday po of the month. So, mayroon po tayong communion ngayong hapon. So, nais ko pong batiin yung mga nasa Facebook Live. Si Pastor Loloy, nandito po siya. Si Tita Aus, nandito po. Yan, si Kuya Bong, wala po sila. Alam ko, sabi ni Mrs. nasa ano daw po sa airport. Naghatid kay Kuya Eddie Boy, pauwi yata ng Pilipinas. Yan. Tapos si Ate Merly Abitong po. Welcome po sa ating pagsamba ngayong hapon. Ganyan din po kay Ate Clarita Calara. Yun po, welcome po. Sila po yung mga nasa Facebook Live ngayon na kasama po natin. Ganyan din po kay Brother Joey. So, praise God. Brother Joey, nandiyan ka. Ganyan po kay Pastor Matt Castellano. Siyempre, ang ating Pastor Matt. Praise God. So, ayan. At dahil bagong buwan, bagong ano po tayo, bagong team, bagong paksa. Ayan. What does God want me to do? Ayan po ang ating pag-uusapan, pagbubulayan ngayong hapon. So bago pong lahat, tayo po ay sumandaling manalangin. Amen. Praise God. Salamat Panginoon sa pagkakataon na to na ikaw po ay aming maparangalan sa aming pagsamba Panginoon sa lahat po ng aming gawain. Ngayong hapon na ito Panginoon. Salamat Ama sa provision nyo, sa kalakasan ng bawat isa na nandirito Panginoon. Ganyan din po yung mga nasa live Panginoon, yung pagpapala nyo sa bawat isa Panginoon. Lord, buksan mo nga po ang aming puso at isipan Panginoon upang maunawaan namin kung ano po yung nais mong ipahatid sa aming mga buhay Panginoon sa araw na ito Panginoon. Yung mapag-aralan namin kung ano po talaga yung naisin mo sa araw na ito Panginoon. Salamat Ama na nandito ang aking mga kapatid na patuloy nyo pong ginagamit at patuloy na nagpapagamit sa iyong harapan Panginoon na ikaw ang mataas, madakila sa kanilang buhay, sa aming buhay Panginoon. Lord, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po. What does God want me to do? So, pagka na sumagi sa isip natin yung tanong na yan, ano yung mga na pinaguhugutan yan na kumbaga natatanong natin? Usually, meron tayong ano yan meron tayong pinag-iisipan, bakit ba natatanong natin yan? Bakit ba natin na ano sa ating mga sarili yan? So, unang-una, may mga possible reason bakit natin natatanong yan. Minsan, kumbaga, ayos na yung buhay mo ayos na yung estado mo Tapos biglang may darating na tapos makapagdidesisyon ka ng medyo tapos tatanungin mo, Lord, ano bang nais mo sa akin? Ano bang gusto mo ipagawa sa akin? Okay na ako Yung tipong ganun ba? Kasi talagang darating yung punto na mapapatanong ka, mapapaisip ka talaga ng ganyan. Tapos, yung iba naman, tatanungin mo yung sarili mo, Lord, nasaan ka ba? Ano ba yung purpose ko sa buhay? Ano bang kailangan kong gawin? Ano bang pinapagawa mo ngayon sa status ko ngayon? Sa susunod na panahon, ano pa ba yung dapat kong gawin? Di ba? Ganun yun Tapos, minsan naman tatanungin mo, Lord, ito na lang ba yung buhay ko na makikita ko? So, kung ano man po yun, ang Bible natin, meron siyang sagot para sa tanong na yan. So, ito po yung itatakel natin ngayong buwan ng June. Amen? So, sabi niya, when asking what God wants me to do, remember na we are not human doings. Diba? We are human being. Diba? Hindi tayo human doing. Kaya ang tanong, what does God want me to do? Pero tayo, we are human beings. Ano pong sabi sa Genesis 1:26 to 27, di ba? We are created by God in His image and likeness. Yun po. So, nakatingin sa akin si Ate Danica, parang focus na focus siya. Na-amaze siya kung ano sinasabi ko. So, praise God, nandito siya. Thank God, hindi aksidente na nandito ka, Ate Danica, Ganyan din po sa ating anak na si Ate Rain, anak po ni Ate Yen. So, yan po. Sabi niya, doing is the result of our being. Tama po ba? Doing is the result of our being.
Amen po. Katulad lang ng example natin. Yung ibon, kumakanta siya kasi ibon siya. Hindi siya kumakanta para maging ibon siya. Tama po? Ganon din po ang tao. We are created in God's image and likeness. So ano po yung image ito? Tayo. Yung kawangis niya tayo. Kumbaga, kay Joseph, nakita mo si Jerusalem, yan. Wangis ng Diyos yan. Si Tita Deng, wangis ng Diyos yan. Amen po? Yung katabi natin, tingnan na natin kung kawangis ng Diyos yan. Ayan. Tapos yung likeness, sabi niya dito, yung likeness, yung kagaya ng ibon, kumakanta siya, yun yung nagmamanifest sa kanya bilang ibon siya. Tayo, nagmamanifest sa atin, kasi created tayo as likeness ni God, dapat, kung mapagpakumbaba ang Diyos, dapat tayo mapagpakumbaba din. Kung mapagmahal ang Diyos, dapat mapagmahal din tayo. Amen po? Kung mapagpatawad ang Diyos, mapagpatawad din tayo. Hallelujah. Yun po yung sinasabi niyang likeness natin. Amen? Sabi niya dito, what God really wants is for our doings to emanate from our being. Yun yung lumalabas sa atin, yung pagiging, yung paano tayo kinreate ng Diyos. Diba? He has no interest in grudging actions that have no connection with our hearts. Yung mga ginagawa natin na hindi, kumbaga nagmumula sa ating puso, wala siyang ano doon. Ang gusto ng Diyos, sabi niya, whatever we do for God must come from a place of overflowing love, worship, and surrender. Yun yung gustong makita sa atin ng ating Panginoon. Yung nag-uumapaw daw na pagmamahal, pagsamba, at yung submission, yung surrender natin sa ating Panginoon. Amen? So, ano ang una? What does God want me to do? Ano ang una? Ang una, we should accept yung offer niyang salvation sa atin. Yan yung pinakauna natin. Diba ba? Sabi niya, we are hopeless in our sin, pero siyempre, dahil mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos, Jesus came down, naging tao ang Diyos, katauhan ni Jesus Christ, siyang umako lahat ng punishment natin kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa kasalanan. So, si God ang nag-provide ng paraan para tayo maligtas, which is through Jesus Christ. Amen. So, sabi niya dito, when we put our faith in Christ Jesus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang resurrection, yun na yun. We can fulfill our purpose of knowing and glorifying Him. Amen. Sabi niya, God takes on the job of transforming us so that we can become more like Jesus. Yun yung sa Romans 8:29. Kumbaga si God ang gumawa ng paraan para maging katulad tayo ni Jesus Christ. So yun yung po yung magiging topic next week na ibibigay sa atin ni Ate May. Siya po ang magdadala ng mensahe na next week, created to become like Christ. Sabi niya doon. So the first answer to the question, what does God want me to do, is to receive His Son. Di po ba? Is to receive His Son, Jesus, as Lord and begin the journey of faith. Yun po yung pinakaunang sagot doon sa what does God want me to do. So, pangalawa, after nating ma-receive si Jesus and then yung offer niyang salvation, ang susunod na dapat nating gawin is God wants us to do is to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Di po ba? Dapat lumago tayo sa ating pananampalataya, mag-grow tayo sa ating sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung kasunod. So mamimiss ng mga Ongoko family yun kung di sila attend ng di po ba, next week sa kasusunod na mga Sabi niya, when God adopts us into His family, we begin a new relationship. Siyempre, nung tumanggap na tayo, may bagong na tayo, bagong pamilya sa pamilya ng Diyos. May bagong relationship na rin tayo. Amen? So yun yung maganda doon. Rather than making decisions, sabi niya, para ma-please natin yung ating sarili, lagi na nating isipin, paano natin ma-please yung ating Panginoon. Kasi ang kalooban ng Diyos ang dapat nating sinusundan, hindi na yung pansarili nating kapakanan. Amen? Sabi niya, those decisions will be supported by the Bible, affirmed through godly counsel, and acted on through the power of the Holy Spirit. Yun po yun. And then, sa last Friday, si Pastor Darwin po,
third week, si Pastor Rama ang magbibigay ng mensahe doon. And then sa last Friday, si Pastor Darwin, nandito na po siya, is deployed for impact. Yun na po yun. Yung sa God wants us to impact our world with His message. Yung magandang balita, which is Jesus Christ. Yun na po yung susunod na ipanghuli natin sa buwan na to. So, sabi niya doon sa Great Commission, sa Matthew 28:19-20, sabi niya, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." So, yun po yung pinaka-final Friday po natin. Si Pastor Darwin magdadala ng mensahe. Sabi niya, when we focus on who we are in Christ and study the Scripture, we will know what God wants to. Anong naisin ng Diyos sa atin. Basta't mag-focus tayo kung pag-aaral natin ang Kanyang salita at kung ano yung katayuan natin dahil tinubos niya tayo, doon natin malalaman kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen po? So, introduction pa lang po yun. Amen. So, pero maiksi lang po itong mensahe natin ngayong hapon. Yan. Ang ating pong context ay matatagpuan natin sa Prophet Micah, kay Propeta Mikas. Yan. So, konting background kay Prophet Micah, sabi niya doon, Prophet Micah identified himself by his hometown called Moreshet Gat, sabi niya doon, which sat near the border of Philistia and Judah, about 25 miles southwest of Jerusalem, dwelling in a largely agricultural part of the country. Micah lived outside the governmental centers of power in his nation, leading to his strong concern for the lowly and less fortunate of society, the lame, the outcast, and the afflicted. So, si Prophet Micah po, kasabayan siya ni Propeta Isaiah sa ni Propeta Hosea. Kaya lang, minor prophet siya kasi sinabi nating minor prophet kasi yung kumbaga sinulat sa book niya is hanggang 7 chapters lang. Pero si Prophet Isaiah napakadami. Ganun po siya. Kaya sa sinabing minor prophet kasi konti lang yung ano niya. Pero hindi ibig sabihin walang bigat, walang bearing yung kanyang sinasabi. Ang ibig sabihin lang noon, kumbaga konti lang yung nasulat niya. Pero si Prophet Isaiah talagang napakadami. Kung susumahin po natin yung anong sinasabi ni Prophet Micah, sa ni Prophet Isaiah, sa ni Hosea, lahat yun is tumutugon sa ano yung kasamaan, ano yung mga ginagawa ng bansang Israel that time. Kumbaga talagang talamak yung mga hindi kalugod-lugod na gawain sa Panginoon sa harapan ng ating Panginoon. So kaya mayroon din siyang version ni Prophet Hosea that time. So abi pa niya dito si Micah, si Isaiah, si Hosea is sila yung mga propeta ng panahon ng paghahari ni Haring Jotam, ni Haring Ahaz, sa ni King Hezekiah. So, yun po yung mga time nila. Tapos dito rin po kay Prophet Micah, nandito din po yung isang gandang propesiya about Jesus Christ sa kanyang kung saan siya ipapanganak sa chapter 5 po ng Micah. Amen po, doon po natin mababasa. So, hindi natin pwedeng sabihin dahil minor prophet siya is hindi natin babasahin or wala tayong mapapala dyan. Kundi lahat ng mga propeta na nagsasalita dyan is nanggaling sa ating Panginoon. Lahat ng kanilang sinasabi is kinalugdan ng ating Panginoon kung ano yung pinapasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po? So, yun. Let's go on sa ating pinaka-topic ngayong hapon. So, by the way po, yung lola ko po na nasa La Union, nag-birthday kahapon, 98 years old. So, praise God sa kanyang buhay kasi talagang malakas pa siya. Nakita namin na sinelebrate ng mga pinsan ko, mga pamangkin ko, mga tiyuhin ko, mga tiyahin ko. Malakas pa siya. Talagang nakikita mo, may hawak pang 2x2. So, ano ba yung 2x2? May gin pa. Talagang makikita mo yung biyaya ng Panginoon. Hindi ko lubos maisip na ganun pa siya kalakas at the age of 98. So, praise God po. Talagang nandun yung blessing. Amen. Ayan, basahin po natin yung pinaka-key verse natin ngayong hapon.
Sabayan niyo po ako, sabi niya sa Mika 6:8. Sabi niya, He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Sabi niya doon. Sa Tagalog, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen. So, ngayon, uugatin natin yan. Bakit sinabi yan sa verse 8? Umpisahan po natin sa verse 1 ng chapter 6. Babasahin ko po dito sa Tagalog. Sabi niya po dito, sabi niya po, pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Sabi niya doon, tumayo kayo, O Yahweh, at ilahad ninyo ang inyong paratang. Hayaan ninyong marinig ng mga bundok at ng mga burol ang inyong sasabihin. Mga bundok, mga di natitinag na pundasyon ng daigdig. Pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel sa kanyang bayan. Sinabi niya, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Paano ba ako naging pabigat sa inyo? Nilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Isinugo ko sa inyo si Moses, si Aaron at si Miriam upang kayo'y pangunahan. Bayan ko, gunitain ninyo ang plano ni Balak na hari ng Moab at mga tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor. At ang nangyari mula sa Sitim hanggang sa Gilgal, alalahanin ninyo ang mga ito at malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang iligtas kayo. Yun yung verse 1 to 5. So, yun po, kumbaga, through prophet Micah, nagsasalita ang Diyos sa bayang Israel. Talagang, sabi niyo doon, ano bang nagawa ko sa inyo? Bakit ganyan ginaganti niyo sa akin? Puro kayo paghihimagsik, puro kawalang hiyaan, puro kayo pandaraya. Talagang sa paningin ng Diyos, hindi maganda yung ginagawa ng bansang Israel, lalo na sa Juda. Amen po, talagang hindi niya malubos maisip na kaya nilang gawin yun. Tapos pinapaalala niya si Moses, si Aaron, saan pinadala ko siya para maligtas kayo sa Ehipto. Binabalik niya, kumbaga, pinapaalala ng Diyos sa kanila kung anong ginawa sa kanila. Tapos, sabi niya, sa bayan ko, gunitain ninyo ang plano ni Balak na hari ng Moab at ang tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor. Kung mababalikan po natin yon, ito yung yung hari ng Moab na doon sa isang prophet na i-curse mo ang bayang Israel. Kaya lang, ni-reverse ng Diyos yon. Imbis na i-curse niya ang bayang Israel, pinagpala niya, binless niya. Ganun yung nangyari. Talagang pinapaalala ng Diyos, bakit ganyan ginagawa niyo sa panahon ngayon. So, tapos sabi pa niya dito, at ang nangyari mula sa Sitim hanggang sa Gilgal, ano naman po nangyari doon? Yung panahon ni Joshua, tumawid sila sa Ilog Jordan. Tuyo, hinati yung Ilog Jordan, nakatawid sila sa Gilgal para sa pag-ano nila ng promised land. And then sabi niya, alalahanin ninyo ang mga ito at malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang iligtas kayo. Ganun yung sinasabi ng Diyos. Ngayon, ito naman yung tugon ng mga tao. Sa verse 6, sabi niya, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh? Ang Diyos ng kalangitan. Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro, sabi niya doon sa verse 8 itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. So, yun yung requirement ng Diyos sa atin. He doesn't want us yung mga sacrifices na hindi naman sa Kanya. Diba? Ano ang gusto niya? 3 lang. So, may 3 points lang po tayo. To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. 3 points lang po tayo ngayong hapon para mabilis lang. Amen. Number 1, act justly. Sabi niya doon. Ano ba pag sinabing act justly? Gumawa ng may katarungan. Alam natin kung ano yung just, ano yung patas, ano yung justly ba? Pero pag sinamahan mo ng verb na act, gumawa ka, gawin mo. Action, to do. Kaya nga, what
does God want me to do? So, gawin mo siya. Kasi alam natin kung ano yung patas, kung ano yung ano. Pero kung hindi mo ginagawa yon, useless, di po ba? Kasi sabi niya doon sa Psalms 89:14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Ito yung ano ng ating Panginoon. Tapos sa isang napakagandang example diyan is yung James chapter 2 verse 1 hanggang to 12. Verse 1 lang po yung nailagay ko diyan. Nais kong basahin yung verse na yan kasi kumbaga isa siya sa mga magandang example natin diyan. James 2 hanggang 1 to 12, sabi niya, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang dukha, nagugusgusin ang damit at inaasikasin ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo at sinabi naman niyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. O kaya sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. O ba? Mga kapatid kong minamahal, sabi niya, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit hinahamak ninyo ang mahirap, hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakalagkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. Amen po? Malinaw po, no? Malinaw po. Sabi niya doon, yan, acting justly requires that we live with a sense of right and wrong and deal honestly and fairly with those around us. So sa lahat na nakapaligid sa atin, dapat pantay-pantay ang pagtingin natin, ang pagtrato natin. Ano po sabi niya sabi ni Jesus sa John 7:24, sabi niya, we should not judge by appearance, but judge with right judgment. Paano po yun? Di po ba? Hindi sa physical appearance, kasi ang Diyos tumitingin sa ating mga puso. Amen po? So, sa araw-araw, nakaka-encounter tayo ng mga social injustices. Ayan po, alam ko, na-experience nyo yan. Sa lahi, di po ba? Sa position, hindi lang basta kumbaga mataas ang position sa opisina. Ang dami, di ba? Ma-experience natin yan. Tapos yung gender inequality, lahat yan. Ma-experience, social injustices, lahat yan. Ganyan din po sa trabaho, meron yung, si Kuya Joseph, na-experience siguro. Meron yung pipetiks-petiks, ikaw, trabaho ng trabaho. Makikita natin, sabi nga, Alibaba, di ba? Pero tayo, pinapakita, act justly, hindi tayo yung recipient dito. Tayo yung nagpapakita ng tama. Amen? Hindi tayo yung tumatanggap. Dapat tayo mismo nag-i-initiate kung anong dapat gawin. Tama po ba? Sa bahay, sa nanay, sa anak, sa tatay, sa anak, hindi injustices yung pinapakita ng magulang sa mga anak pagka disiplina ang sinasabi. Magkaiba po yun, no? So, pag injustices, pagka yung mga basic na pangangailangan ng mga anak is nadideprive sila, sa kanilang side, sa mga anak, injustices yun. Pero pag dinidisiplina, hindi injustices tawag doon. Amen po? So, sabi niya, to do what God wants us to do justly, unang-una, we must give everyone what is due to them. Paano po yun? Siyempre, pagka sa mga pastor natin, sa mga parents natin, sa mga elders natin, ano bang kailangan nila? Respect. Di po ba? Igalang natin. Igalang natin sila. Kasi regardless kung ano yung pinapakita nila sa atin, nakakatanda sila sa atin, respect natin sila. Yun yung due para sa kanila. Amen po? And then pangalawa, we must live truthfully and we must never oppress or exploit anyone. So, ito kasi yung sa chapter 2 ng Micah. Talagang pagka binasa natin yon,
basahin ko yung sa chapter 2 ng Micah. Talagang nung binasa ko sa Tagalog, ito talaga yung nangyayari doon sa panahon ng Israel. Sabi niya, kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Siguro wala naman ditong gano'n sa atin, di po ba? Tayo, kung ano yung makakabuti sa ating kapwa. Pero sila, nung time na yon, madaling araw pa lang, nagre-ready na para pag-isipan, pagbalakan, paggawan ng masama yung kapwa nila. Ganun katindi. Dapat, kung ano yung natutunan natin na pinasa sa atin ng ating mga ninuna, gumising ka ng maaga kasi yung mga nangyayari sa paligid natin, pag nakauna ka at magandang ginawa mo, siyempre, makapagpahinga ka ng maaga, di po ba? Pero ito, talagang sila nung time na yon, sila pa yung, kumbaga, nasa posisyon, kasi yung gobyerno, sila yung nag-exploit, nangangangkam sila ng lupa ng may lupa, yun yung gawain nila that time. So, sabi niya, kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito, inaapay nila ang mga tao sa pamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian. Ganun katindi nung panahon na yon. Kaya yun yung inaano ni Prophet Micah, we must live truthfully. Dapat ganun, wala tayong nasasagasa ang ibang tao, wala tayong para lang umangat tayo is tinatapakan natin yung iba. Tama po? And then pangatlo, letter C, we should treat other people as fairly as we like to be treated. Sa Matthew 7:12, sabi niya, do to others whatever you would like them do to you. Sabi niya gano'n. Ito kasi yung buod ng kasulatan, saka yung mga sinusulat ng prophet. Golden rule. Kay Confucius, baliktad, reverse siya. Oo. Kumbaga, yung ginawa mo sa akin, tatratuhin kita kung paano mo yung ginagawa mo sa akin. Pero kay Jesus, ito ang gagawin ko para sa iyo, para ganun din gawin mo sa akin. Reversal po siya. Amen? Yun yung ano ni Jesus doon, magkabaliktad po sila. Kasi, limit nating marinig sa labas, tatratuhin kita kung paano yung trato mo sa akin. Pero tayo, I will treat you fairly para tratuhin mo din ako fairly. Diba? Kung mamahalin kita, dapat mahalin mo din ako. Tayo yung nag-i-initiate lagi. Tayo yung nag-aano ng just. Hindi tayo yung recipient ng just. Amen? So, ganun din po dun sa, sa Department of Justice, di ba yung logo nun naka-appearing na ganun? Hindi yun para dun sa mga hinahatulan, kundi sa naghahatol. Dapat walang peering. Hindi wala siyang kinakampihan. Kaya siya may peering. Dapat hindi yun yung tayo yung nakakakita kasi may peering yan, kaya hindi tayo binibigyan ng maayos na paghatol. Dapat yung humahatol, may peering siya para wala siyang kinakampihan o kinikilingan. Yun po yun. To act justly. Amen? So, may dalawang klase ng magulang. Tama po ba? Wala si Kuya Bong dito eh. Diba? Dalawang klase ng magulang. Isang parent, saka isang most parent. May magulang at may magulang. Yung isang magulang, yung totoong magulang. Yung isa, yung nanggugulang ng kapwa. Kaya siya most parent na sinasabi. Parang di nila nag-gets na. May tatlo ba? May most parent talaga. So, and then pangalawa, to act justly. Ngayon, love mercy and love kindness. Umibig sa kaawaan at sa kahabagan. So, sabi niya sa Hosea 6:6, for I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings. So, ganyan po yung ng Panginoon natin. Talagang kaawaan, yung kahabagan. Kasi siya mismo yung sa atin ng paano mahabag, paano maawa. Sabi niya sa Matthew 9:13, umayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ito yung story ng sa Matthew 9 na to. Ito yung story na nakaisalamuha si Jesus Christ sa mga tax
collectors. Tapos tinitingnan siya ng mga pariseyo, mga bihasa sa kautusan. Talagang inaano siya. Kaya yun ang sinabi niya, yan ang sagot niya, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. So, kung wala tayo niyan, zero ka, minus ka sa Panginoon. Dapat meron ka niyan kasi yan yung nire-require niya. Amen? Ayaw. Yun. Sabi niya, loving mercy means we offer another chance to someone who does not deserve it. To do what God wants us to do, we must follow Jesus' example in mercy. So, si Jesus mismo yung nagpakita sa atin kung ano yung totoong mercy na dapat nating sundan. Yung example niya. Sabi niya doon sa letter A, He was eager to show mercy toward anyone who repented. Sa John 8:10-11, ano po yung story dito? Sabi niya, then Jesus stood up again and said to the woman, Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? Sabi niya, no Lord, she said, and Jesus said, neither do I, go and sin no more. Ito yung istorya ng babaeng nangangalunya. Talagang dinrag siya, dinala siya doon. Alam mo kung sino nagdala doon? Mga tao kasama ang mga eskriba, kasama ang mga pariseyo, tapos para hulihin si Jesus Christ na kung ano yung magiging treatment niya dito. Talagang hinihintay nila. Ang ginawa lang ni Jesus, yumuko siya, sumulat siya sa lupa, tapos tanong sila ng tanong. Sabi niya doon, sinagot sila ni Jesus, kung sino yung walang kasalanan, siyang unang bumato. Kasi ang sinasabi nila, nahuli namin to sa pangangalo niya, dapat batuhin siya hanggang sa mamatay. Pero ang treatment ni Jesus, iba. Di po ba? Kung sino sa inyo sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Kaya ito yung naging palitan nila ng salita ng babaeng nahuli sa pangangalo niya. Amen po. Anong pinakita ni Jesus doon? Even siya, hindi siya doon sa babae. Pinakitaan niya ng habag. Ang sabi niya sa dulo, neither do I, go and sin no more. Yun po yung natin. Paano, in-example ni Jesus Christ kung paano maawa. Di po ba? Yung una, to act justly, saka love mercy, it's about dealing natin sa ating kapwa. Yung pangatlo is about dealing sa ating Panginoon. Mamaya, number 3. So, sabi pa niya doon, sa Luke 23:42-43, sabi niya, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus replied, I assure you, today you will be in me in paradise. Ito naman yung, nandun sila, nakapako sila sa krus. Diba, tatlo yung doon. Yung isa kumukutya kay Jesus. Yung isa naman, on the spot, nag-repent siya. Pag mo akong kakalimutan, pag nasa paraiso ka na. Ang sagot ni Jesus, ngayon pa lang, kasama ka na doon. Diba? Sasama kita sa aking kingdom. So, tayo, pagka nag-repent tayo, panigurado yun, makakatanggap tayo ng habag ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So, and then, letter B, sabi niya, like Jesus, we must forgive those who sin against us. Ito naman yung parable ng unforgiving debtor sa Matthew 18:23-35. Ito naman yung hari, yung example ni Jesus na parable. Kumbaga, pinatawag niya lahat ng mga tauhan niya. Ngayon, siyempre, dumating yung pinakamaraming utang. Libo, milyon. Kumbaga, milyon na yung utang niya. Pero on the spot, pinaano niya yun. Kasi nagmakaawa siya. Na hindi, kasi talaga siya dadrag niya yung buong pamilya na alipinin, bibenta. Ngayon, nagmakaawa siya na, kumbaga, anuhin na lang yung utang. Ngayon, binigyan siya na habag sa kanya yung hari. Pinatawad siya. Kumbaga, finish, wala nang utang. Ngayon, later on, nung pauwi yung may utang na yun na nagmakaawa at nakuha niya yung kapatawaran, yung mercy, nakita niya yung kapwa niya na may utang naman sa kay Joseph, huwag gagawin to Dinakot niya sa dibdib, pinitsirahan niyang gano'n. Magkano utang mo sa akin? Magbayad ka. Which is 100 real lang, 100 pesos lang yung utang nun. Tapos nagmakaawa, pero hindi niya pinatawad. Ngayon, nalungkot yung iba na mga kasamahan nila, sinumbong doon sa hari. Ayun na. Pinadala siya doon. Ang ginawa,
binawi yung kapatawaran hanggang sa kinulong. So ganun din, dapat tayo mismo, kung pinatawad na tayo, kasi si Jesus, si God una, dapat matuto tayong magpatawad. Yun yung sinasabi doon sa parable na hindi dapat na napatawad ka na, tapos ikaw hindi mo kaya magpatawad sa iba. 'Di ba? Mas malaking pa nga yung pagkakautang mo, tapos hindi mo makuhang magpatawad sa iba. Hindi mo pa ipakita yung habag mo. So, and then letter C, we should rejoice when someone is shown mercy, remembering how much mercy God has shown us. Sabi niya sa Luke 6:35-36, love your neighbor. Sabi niya ganoon, I love your enemies. Do good to them, lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be very great, and you will truly be acting as children of the Most High, for He is kind to those who are unthankful and wicked. Sino yung mga yon, unthankful and wicked? You must be compassionate just as your Father is compassionate. So, ang nakita kong kasama nitong verse na to is Romans 5:8, di ba? But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ganon yung habag ng Diyos sa atin. Talagang wala tayong chance na masalba, wala tayong chance na mapunta sa langit, pero mahal tayo ng Diyos eh. Yung habag niya nasa atin. So, pinadala niya si Jesus Christ para sa atin. Dapat matuwa tayo na yung ibang tao is napapatawad, kinaawaan. Dapat sa atin, hindi yung parang, bakit mo pinatawad yun? Napakalaki ng kasalanan nun ah. Di ba? Dapat, sabi niya dun, maging compassionate tayo. Sa totoo lang, wala tayo talagang kakayanang iligtas yung ating sarili. Kung iniisip lang natin na kakayahan lang natin, di natin kaya. Amen? Ngayon, ang tanong, to whom we should show mercy sa panahon ngayon, sa ating mga status, sa ating estado sa buhay? Kanino natin dapat inaano yung ating mercy, yung habag? Kanino natin na-apply? Kanino natin inalalaan ba? Sabi niya, nais ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay nagpapakita ng tapat na pag-ibig at awa at habag sa ating kapwa. Amen? And then, pangatlo, walk humbly. Lumakad ng may kapakumbabaan. Yung una at dalawa, yun yung treatment natin sa ating kapwa. Ito naman, walk humbly sa ating Panginoon. Amen po. Sabi niya sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, makita natin yung sarili natin na yung humility ba? Yung kapakumbabaan sa ating sarili na ang Diyos talaga is hindi natin kayang maligtas yung ating sarili. Talagang yung Diyos ang nagbigay sa kanyang grace through faith, di po ba? Sabi niya, we walk humbly with our God by seeking His blessing and approval on our life decisions. God does not become merely a part of our life, He is our life. Amen po? My old self, sabi niya sa Galatians 2:20, has been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, napakaganda po, no? So, to do what God wants us to do, we should grow in our faith. Unang-una, continuing to surrender more and more areas of our lives to His control. Kasi, nung tinanggap natin si Jesus Christ, for sure, marami pa tayong mga reservation sa ating mga sarili. So, may mga pride tayo. Dapat sinusuko na natin yan. Yung mga plano natin sa buhay, sa pamilya natin. Unti-unti, continue to surrender more and more areas of our lives to His control. Yung future natin, dapat isuko natin sa Kanya. Hanggat hindi tayo nagsusuko ng ating buhay na, kumbaga totally, talagang makikita natin na gumaganon-ganon pa rin ang paglakad natin. Pero full surrender ang Kanyang nais sa atin. So, kaya nga magpabago tayo araw-araw. Amen po? Sabi niya, tapos sa letter B, we daily deny ourselves. Sabi niya, take up our crosses and follow Him. Naku, matindi din to, di ba? And He said to all, sabi sa Luke 9:23, and He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So, yun yung
ano ni Jesus Christ, yung challenge sa atin. Pag sinabi nating tumanggap na tayo sa Kanya, siyempre, dapat nagmamanifest na sa atin kung ano yung mga gustong makita ng Diyos sa atin. Yung change ng heart natin talagang unti-unti nababago. Yung pananaw natin, unti-unti nababago. Di po ba? Dinideny na natin yung dati nating sarili na, talagang ito pala yung humihila sa akin, magagalitin pala talaga ako dati, pero unti-unti, ayun, nababago sa biyaya ng Diyos. And then letter C, sabi niya, we grow in our faith only when we keep our sins confessed. Dapat, kasi alam natin, patuloy tayo nagkakasala, by humility, humble ourselves, i-confess natin yung ating mga kasalanan daily. Di po ba? Sabi niya, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tapat ang Diyos. Pag tayo mag-aatubili na humingi ng tawad, malaki maliit na kasalanan, ihingi natin ng tawad sa ating Panginoon. Hindi tayo mag-grow sa ating relationship sa Kanya kung nandun yung pride natin, nandun yung pagmamatigas natin. Dapat yung humility natin, lagi nating naka sa balikat natin. Lagi nating dala-dala. Amen po. And then letter D, our lives free from idolatry. We grow on our faith when our lives free from idolatry. Sabi niya doon, worldliness and compromise. Di po ba? Talagang ito yung ng Panginoon sa atin eh. Tinuturuan niya tayo na siya lang dapat ang ating sasambahin kasi He is a jealous God. Amen po. Tapos yung kamunduhan, iwanan na natin yan. Kumbaga meron pa tayo may mga vices, mayroon pang mga iwanan na natin yan kasi hindi na alugod sa ating Panginoon. Tapos yung pakikipagkompromiso, kung yes or yes, kung pag no, no. Di po ba? Ganun po yung kalooban ng Diyos. So sa 1 John 5:21, sabi niya, little children, keep yourselves from idols. So nasusulat po talaga siya. Iwasan po natin. Yung kumbaga, anuman yung mga pinaparangalan natin, sinasamba natin o ginagawa natin na mas higit sa pagsamba natin sa ating Panginoon, idols po ang tawag doon. Kung pera yan, kung karir yan, kung trabaho yan, kung mas importante yun kaysa sa Diyos, idolatry po tawag doon. Sabi niya dito, complete submission and surrender to God's commandments. Pray and always remember that God do it all for you. So, ang tanong, can we walk humbly with our God today? Amen. So, claim it. Kasi sabi niya dun sa 1 Samuel 16:7, sabi niya, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, nakikita ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen po. So, kailangan talaga naka-align yung puso natin sa ating Panginoon. Sabi niya dito, pusong maka-Diyos ang kinalulugdan ng Diyos. Kahit marami ang gumagawa ng di makatarungan, kawalang pag-ibig o habag sa kapwa at mapagmataas o gaano man kadami ang mapanlamang, mapang-api sa paligid natin, nawa maghari at manatili pa din ang salita ng Diyos sa ating buhay upang may pamuhay natin kung anong natututunan natin sa araw-araw. Amen po. Regardless kung ano yung mga nagaano sa ating paligid. Bilang conclusion, ayaw lumipat Yan, sabi niya doon, kasi kay Micah tayo let's allow the words of Micah to break us out of our apathy about extending justice and kindness to others and press on toward a world that better resembles the harmonious millennial kingdom to come. Let's determine to live as God desires, to do justice, love kindness, and to walk humbly with our God. Amen po. Praise God. Yan po ang ating mensahe ngayong hapon. Question, sabi niya doon, rate yourself on how you exercise justice, mercy, and humility in your daily life. Parang ang pahirapan na naman tanong Salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church at sa live. Salamat sa patuloy niyo panalangin.
patuloy tayong magkalanginan. Alam natin that we will carry on with our calling. Ano? Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God po. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon.